The Pod Network Entertainment. Hi girls and boys! Kami ang Lady Bosses! mga sis, tara let's! CR tayo, let's go! At syempre Anong meron sa 91? kasama pa rin natin si Denden at saka si Ron at Happy. Yay! Ron, ako yun! So eto na nga. So ano na nga yan, Jeannie? Oo, meron akong reklamador. Reklamador. Anong reklamador mo ngayong week na ito? Ito kasi, ganito. Ito, totoong nangyari to. Alam mo yung classmate ng anak ko, yung panganay ko, meron siyang hindi ka-close daw na classmate. Pero, lagi siyang inaasar. Parang somewhat binubuli. Lagi siyang dinalapitan, tas sinasabihan na niya na yung iniiwasan na niya, tas lagi yung classmate na yun, lagi siyang umuupo sa armchair nung upuan ng classroom. Alam mo yung itsura ng upuan ng classroom, 'di ba? Yung umuupo siya lagi sa Yung upuan desk. niya. Yung sa desk, dun sa gilid, kahit andun yung anak ko. So parang sinasabihan ng anak ko na wag mo na nga upuan yan. Wag kang lumayo ka sa akin, parang ganon. Sinasabihan niya ilang beses na. Pero ang nangyari, edi umupo pa rin yun doon. Tapos, ang ginawa nung anak ko, tumayo siya para umalis. Kasi gusto na nga niya umiwas. Nainis na kasi Iniiwasan siya. Ayaw na niyang pero winarn na niya na ilang beses na wag kang umupo dyan. Parang ganon. Umuupo pa rin, tas tumayo siya bigla, yung anak ko. Tas ang nangyari, tumaob yung upuan. Pero, yung cellphone nila kasi pinapalagay nila sa ilalim ng upuan. So, ang nangyari, nung tumaob, nahulog muna yung cellphone. Tapos, nung tumaob, tumama yung chair dun sa cellphone. So, nasira yung LCD ng cellphone ng anak ko. So, parang, ang question ko lang dito, kaninong kasalanan yun? Kala ko paano magpaayos ng cellphone. Sa Green Hill. Diba? Kaninong kasalanan yun? Doon sa bata, yung bully, nang instigate eh. Oo, 'di ba? Pero kunwari hindi nakita ng teacher tapos 'di ba parang he said, she said. Hindi. Ay ano ba? Babae po ba yung Hindi, yung puro lalaki. lalaki. Sabihin ko So- dapat, ay may crush yan sa anak mo. Parang your word against their word, parang ganun, 'di ba? Kawawa naman si Pero kasi Oo. pwede sabihin na aksidente. Walang may gusto. Alam mo yun? Grade na ba yung anak mo? Miss Grade Jean? 8. Grade 8? Gombo yan? Grade 8? Tapos ganyan pa Akala ko grade school. Akala ko grade school kasi like grade 8, napaka naman mag-behave. Ni-raise ba Round. sa ni-raise nung panganay mo, Jeannie, yung concern dun sa teacher na kinukulit siya, na ganun? Oo, rinaise lang yung kung ano yung nangyari. Na may nabasag yung phone niya and all, parang ganon. Pero, tawag dito, yung pagkulit ng classmate niya sa kanya, hindi na niya rene-report yun kasi wala namang sakitan, wala namang naiinis lang siya na, ba't ka laging lumalapit sa akin? Ba't ka laging, mo ko inaasar? Parang ganon. Hanggang sa ganon na yung nangyari. So, nakakainis lang. Anong sabi na ng teacher? Nasira yung phone niya. Oo, sabi niya kakausapin daw niya yung isang student para mapalitan. Kasi kami pinapalit na namin eh. Pero syempre, kailangan niyang bayaran yun. Pero yun nga, nakakaasar. Kailangan pa nila i-investigate muna kung ano talaga yung nangyari. First incident ba to? Like first time mangyari? Or parang may Sa kanilang dalawa, oo. Okay. Na may Wala nasira naman eh. siyang like nakikwento before na
Meron Wala. akong kaklase. Ganyan. Wala. Kasi usually naman pag boys school, ang daming gaguhan dyan eh. Oo Ang nga daming At saka, kagaguhan. malaking chance na parang may nangyari na dati pero hindi lang niya kwento. Kasi ayaw niya. Oo. Baka ito lang talaga yung kailangan niya ikwento kasi nasira yung cellphone eh. May Oo. physical evidence eh. Oo. Totoo. Grabe. All boys school sila. Oo, all boys. Ay. Dapat sinapak niya ng Oo nga. Oo nga, umuo ako. Oo. Oh, yun. Ang magandang tanong yun, actually. Kung may nang bubuli ba sa anak mo, kung sinapak mo, ikaw may kasalanan? May sinapak ko yung bata. Yung magulang yung sumapak sa bata. Joke lang. Hindi. May, Diba? may mga kapatid ako nasa elementary. Tapos kasi, chubby sila, so prone sa bullying. Kasi nga, syempre, di ba, usually naman sa bata, mataba, ganyan, bla bla. So sinabihan ko yung bunso ko na, if ever nauna silang asarin ka, asarin mo pabalik. Huwag kang magpapatalo. Ganon. Pero kapag pinisikal ka, huwag mong gagantihan ng physical din. Isumbong mo sa teacher. Kapag hindi inaction na ng teacher, saka mo sabihin sa amin. Kasi kami yung susugod. Ginano namin yung Kasi kami yung sasapak. Oo, kami yung sasapak. Yan ang panganay. Ganon. It's a very good naman. It's a very good Nakakala ko happy. Pagka sinabihan ka mataba, kainin mo. Kasi sabi ko nga din po na kapag sinabihan ka mataba, sabihin mo pabalik, wala kasing pera yung magulang mo kaya hindi ka pinapakain. Kaya ang payat mo. Ganon. So medyo na yun. Pero yun yung pinaka-advice namin. Kaming dalawang ate dun sa bunso. Kaso ang problema doon, may nakitang bite marks daw doon sa kalamba. Ala. Ate, sabi ko wala sa makain, kinagat tuloy ako. Pero sa generation natin, Jeannie, kasi di ba yung sinabi ni Happy na kapag pinisikal ka, ang in-advise nila wag i-physical. Pero sa generation natin, di ba parang ang labanan natin nun. Gantihan. Pag sinaktan ka physical, doon ka lumaban. Correct. Parang pagsalita Oo. lang, wag. Pero pag Oo. sinapak ka na, sapakin mo din. Correct. Oo. Ang style ko nga ng sapak nun, alam mo yung cartwheel sapak? Ay, okay. Hindi. Akala ko nga magka-cartwheel muna siya, then susunod. Ganun muna si Jeannie. Kain na naman, kabaklaan na naman yan, Ron. Kaya akala ko parang kapag makikipagbugogan o parang, Ma, si Jenny binugbog ako pero wow, amazing. Pero hindi ka mambling The form, you know? Pang gymnastics. Kung yung kabugbogan mo, nabugbog ka, tapos alam mo yun, kinailangan pa niya mag-cartwheel bago ka nasuntok, tapos natamaan ka pa rin, deserve mo na yun. Uy, gago. May martial arts na tawag doon. Ang tawag doon, capoeira. Ay, oo, yung tumatambling-tambling, di ba? Pagka inantay mo pang matamaan ka ng kapuera, bumibuelo pa yun pwede ka ba tumakbo? Uy, sumasayaw na. Unahan mo na ng sapak bilang bumubuelo pa siya. Bumibuelo ka pa, tagal mo Para siyang dancing style of, di ba? Dancing style of martial Sino arts. nga yung ganyan sa Tekken? Si Eddie? Eddie Si ba? si Eddie. Si Eddie. Eddie Gordo. Yung nag-i-spin ng Oo. Si Tapos Miss Jenny isang na sapak. nagkakapuera bago lumaban. Tapos nakakatawa. Tayo na, kailangan ko niya ng sounds Patugtog ka muna. Nakakatawa sa Tekken. Oo. Nakakatawa sa Tekken. Di ba sayaw-sayaw si Eddie na gano'n. Tapos isang sapak lang ni Paul, Tapos tapos magbubugbugan pa sila sa loob ng service. Try mo magkapuwera sa loob ng Gagi, sa loob ng gagi van. joke ni GB yun Ay, oo, kaya ako narinig yun. Kaya ako naalala yun. Sa kay GB sa tram. Ayun, sa MRT. Sa MRT. MRT, magkapuwera. Yung ang sikip-sikip. Yung ang sikip-sikip. Paano ka magkakapuwera doon? Ako na magkakapuwera to, gago. Lumuluwag na bubugbugin kita sa Guadalupe Station. Maraming bumababa doon. Pag bumaba na yung mga nasa Ayala. Ayun! Nasa Guadalupe tayo.
Bugbog. Tapos, ayan na, lumuluwag na. Tapos sumasayaw na siya. Tapos sumikap ulit. Sikip ulit. Ano, bubuli mo pa anak ko? May capoeira ako dito. Pero kayo ba na bully much ba kayo in school, you know? Ako, oo, obvious naman. May bite marks din yung may bite marks. May bite marks lahat ng mga kaklase ni Kay may bite marks eh. Pati yung teacher. Wala kalahating pisngi. Ay, na. Pero eto kasi, yung akin kasi, nabully ako siguro sabihin natin, simula nag-aral ako. Like siguro mga nursery, ganyan. Tapos, yung sobrang lala na nabully ako, siguro mga grade 4. Kasi nagkaroon akong best friend na babae. Pero tapos, siya yung nambubully sa akin. Oo, best friend ko siya. Tapos siya yung, hindi ko din alam. Basta sobrang close namin. Tapos, bilang basta ano kasi siya, ano bang tawag doon? Yung, sobrang liberated niya. Okay. Tapos, ang nangyayari nun, every time na mag-uuwian kami, inuuwi niya ako sa bahay nila. Oo! Tapos, Malapit lang. malapit lang. Bas malapit lang sa Angelicum yung bahay nila eh. So, pagka uuwi na siya, kasi may service siya, may driver siya eh. Lagi ako nandun sa bahay nila. Ginagawa ko, tinatawagan ko na lang yung nanay ko. Naman, nandito ako sa bahay nila ganito, ganyan. Tapos sinahatid naman ako pa uwi. Tapos tangina, sobra niya hindi niya ako binubully like, oy, antaba mo, ganyan. Hindi. Lagi niya ako tinatakot ng mga dolls niya. Tapos pag umiiyak na ako, magsusorry siya sa akin. Oo, Sadista. ay naku. Yun yung enjoyment niya. Grabe, yun yung, kasi akala ko syempre, ang laki kasi ng bahay nila, mayaman sila. Wala naman akong ganong karaming toys nung bata ako. Tapos gagawin niya, papatayin niya yung ilaw nung kwarto niya, tatapunan niya ako ng mga toys. So ako takot ako. Tapos pagka yung naririnig niya nang umunguy-nguy na ako niya, gumaganon na ako, papunukan niya yung ilaw. Hindi, naglalaro lang tayo, ganyan. Siguro nung Sadista. siguro nung nanood si Kay ng Annabelle, nagka-flashback siyang Tapos ito pa, ganyan nga, ang dami niyang toys. Binigyan niya ako ng isang lion na stuffed toy. Ang ganda ng lion na stuffed toy, inuwi ko. So, alam mo, sobrang tinatakot niya ako. Tapos binubulungan niya yung stuffed toy. Ina talaga, totoo to, promise. Hindi ko naiintindihan kung ano binubulong niya. Nakatingin siya sa akin, tapos binubulungan niya yung stuffed toy. Tapos binigay niya. Sabi niya, Resorts World Manila. Tapos eto na. Tapos pagkadating dito sa bahay namin, bumaba na ako. Sabi niya, yung lion pala na binigay ko sa gabi, nagiging totoo. So, umalis na sila. So, ako, na sobrang putang ina. Ay, hindi ko, ano ba't ako naniwala? Tapos, nung gabi na yun, nilalagnat ako. As in, nilagnat ako sa takot siguro. Oo. Nilagnat ako. Tapos, yung lion, bago magdilim, binato ko dyan sa terrace. Tinapon ko na siya. Tapos, hanggang sa nakalipat na ako ng school. Siyempre, ang haba ng storya ko, di ba? Tapos nung simula nung nakalipat ako ng school, doon na ako naging bully. Na inisip ko, hindi na pwede yun. Kailangan ako na yung mambubully, hindi na pwede. So simula nun, yun na. Tama yan. Gusto ko na gusto ko napakabaliktad na adult yung ngayon na matanda na si Kay. Yung mga problems, diba? Bills, so like, trabaho. Nung bata siya, Leon eh. Sabi niya kasi nagiging totoo daw yung lion eh. Kasi nga is binubulungan Ilang taon niya. ka nun? Grade 4 ako noon eh. Ilang taon yung grade 4? Mga 8, 9? Grabe, ang bata. Feeling ko Bisaya yung Parang it's giving very mangkukulam vibe. Oo, yung binubulungan. Grabe yun. Medyo nakakatakot. Kasi dalawa lang sila magkapatid eh. Pares pa silang babae. Imagine mo kung parang inano ba niya? Parang nagkampihan ba silang mga magkapatid sa'yo? Hindi siya lang mag-isa eh.
Alam mo Gusto yun, na eh. dress up niya ng manika yung kapatid niya. Binato kay Kay. Gago. Kaya para may nagsabi, ouch! Ay, Yung pala yun, no? Sa dilim. buhay nga. Ano ikaw? Hindi, I'd assume na yung nambubuli sa kanya is binubuli din. Siguro, pwede ng ate niya, no? Parang, gumaganti siya through Siya ba parang ganun. siya ba yung mas Oo, bata? siya yung mas bata. So, Pwede. hindi mo na siya naging friend. Hindi na, hindi na. Kasi lumipat na ako ng school eh. Pero 2 years din Tinulungan kaming mag-friends, grade 3 at 4. I mean, babalik ka pa ba sa bahay nun? Kasi kaya siya. Ganyan Wala yung na, wala ka legit. ng balita. Tapos pag... Nagpa-followan kami sa Instagram. Wala, single pa din siya. So, feeling ko tomboy siya. sorry for the Baka kaya term, pero binubulungan. yung, Sinumpa niya. yung post niya, puro mga manika. Tapos pagbalik niya sa bahay, no, wala pala silang mga manika. Puro mga Santo Niño yung bahay. Binato Sakit pala na sa rin. kanya si Lord. Ang sakit na ng Santo Niño na ibabato Oo, kasi sa'yo. na kahoy matigas. yun. Kaya porcelain yun. Tapos ang sakit nun, may corona pa siya na patuloy. Ayoko, masakit yun. Sinisigawan na sila ng nanay niya na, bakit na naman hubad yung mga Santo Niño natin? Ako hindi ko naramdaman yung bully nung bata ako. Siguro dahil makapal yung mukha ko. Like, lahat sigurong iba to sa akin na kung ano man na masakit. Parang feeling ko biro lang siya. Tapos, ewan ko malakas yung personality ko nung bata ako. Nung sa school, ganun. Hindi ko nga alam nagiging presidente pa nga ako sa classroom So parang, Wow! oo, totoo. Kaya siguro hindi ko nararamdaman yung bully noon. Tapos feeling ko, ako ang nambubuli. Hindi naman ako yung nambubuli na intentionally. Like, parang may mga napapaiyak akong mga kaklase ko. Bully ka nga po. Bully. Bully ka po. Ano ka ba, Miss Jenny? May, parang marami ka bang kapatid na lalaki? Oo. Ako bunso. Kaya pala. Oo. Ay, oo nga, alam mo yung ginagawa nila sa akin? Sila yung, Nalaman ko ang finishing move ni Hulk Hogan dahil ginawa nila sa akin. Ano yun? sila pala Paano yung nag-ano sa'yo. Oo, yung alam mo yung kasi maliit ako noon Yung alam mo yung binubuhat ka tapos biglang ibabato ka sa bed. Yung ibabato ka sa bed na ganon. Move yun? Parang, Hindi, hindi basta mga wrestling moves ang ginagawa nila sa akin. so Tapos sila meron pa yung alam mo yung cups and rubbers. Ano yun? Yung kunwari ako cups and rubbers yung kunwari ako yung magiging yung hostage parang ganon. So itatali ako itatali ako sa chair ganon. Tapos pipiringan nila ako. Tapos i-close nila i-off nila yung ilaw tapos meron yung mga cups ibig sabihin na hahanapin ka nila tapos hahanapin ka nila, ikaw yung nakapiring. Tsaka tinatali ka nga sa chair. Oo. Yung mga, hindi, syempre may mga parang kidnappers, ganun, kunwari. Tapos ikaw yung i-rescue nila. Hostage. Oo. Tapos, ang ginawa nila, di ako yung kinidnap, tinali nila ako, tapos piniringan, tapos in-off yung ilaw. Tapos ang ginawa nila, kumain na sila ng dinner. Putain na. Iniwan ka. Wow! Oo. So, sa mundo nila, peaceful ang cups and rob. Habang yung hostage nandun pa sa warehouse. Tapos na siya. Tapos nakita ko ng yaya ko, ala, bakit kami kumakain na lahat dun sa baba? Ikaw na lang yung nandito. Tapos yun. Tapos pagbaba ko, wala na, kumakain lang ako. Kala ko laro lang, na nakalimutan lang nila ako. Ang bait ng bait ni Nakapiring Jenny. pa rin. Nakapiring ka pa rin. Kumakain. Baka yun yung nag-ano sa'yo, Miss Jenny. Yun yung nag-ano sa'yo, nag-harden, nag-toughen sa'yo. Kaya walang Baka. nambuli sa'yo.
Oo, Baka baka. naman tinitake advantage lang yung innocence ni Miss Jeannie. Kasi sa kanya, laro lang. Pero sa mga kuya niya, tinitake advantage nila na wala, hindi ito makakaganti. Ganyan. Grabe naman. Only girl ka lang ba sa magkakapatid? Hindi, dalawa kami. May ate akong isa. Pero 1 year lang agwat namin. Panganay ka? Ay, Bunso panganay ako. ka. Bunso, ka, ako yung sorry. pinakabunso. Ako yung pinakabunso. Oh. Nagawa nila yun sa ate mo, yung ginawa nila sa'yo. Malay ko, ayoko nang alamin. Buti hindi kayo pinagsabay, no? Dalawa kayo ni ano. Nakahali. Hindi alam ni Jeannie yung ate niya yung mastermind. Pwede, pwede. Ang pangit na ano yun, na pang ready yun para sa bata. Kasi parang pag nakidnap talaga si Jeannie. Ayun nga eh. Tapos Oo, behave lang sabagay, siya. no? Oo, behave lang siya. Hintayin ko munang matapos kumain yung mga robbers. Isa-save naman ako ni Yaya. ano, si Deden. Ako, ano ba? Siguro yung memorable sa akin na pambubuli, grade 1. Na, parang may mas malaking bata kasi sa akin nung grade 1. Tapos parang natabig ko lang yung gamit niya sa mesa. Sinampal niya ako. Gago. Oh, wow! Oo, siguro, nung mga school days, mas madalas akong nabubuli. Tapos yun, nung sinampal niya ako, syempre hindi ako marunong lumaban. Same school kami ng mga pinsan ko. Yung pinsan ko yung sumugod naman sa kanya. Na maldita Nagsumbong din. ka. Parang nakarating din. Kasi na principal tas parang nalaman ng pinsan ko. Sinugod niya yung nambubuli sa akin. Tapos na principal na rin sila. Hindi naman. Parang lang. Ayun. Ganun lang. Pero parang mas madalas na ako yung nabubuli. Tas may may bullying din sa akin nung high school ako. Parang kasi from private nun, na-transfer ako sa public. Oh. Tas parang, di ba pag public kasi, wait lang May papatayin lang si ate Dende. Patayin mo nga si RA. Ang ingay-ingay niya. Bulihin mo nga yan. Sorry. Parang kailangan ko Ingay na. ng duct tape. Hindi, ayun nga. Kasi di ba parang uso nun, yung pag sa public ka, yung daragan-daragan. Parang ganun. So, parang transferi ako nun from private to public. So, parang may nadadarag sa akin dun. In fairness naman, may mga savior moments ako na ganyan. Tapos meron dun, parang gangsters siya dun. Nagpretend siya na pinsan ko the entire high school namin para walang mang-away sa akin. Baka crush ka nun. Babae. Mas maganda pa sa akin. Pwede naman. Pero ayun, yung mga ganong bulihan before, kasi unlike kasi ngayon na parang hindi ka pwede masyado manlaban, di ba? Pero nung dati, mga ganon. Yun Wala lang kang naman. redemption arc. Redemption arc. Wala yung ako ng bully. Siguro ngayon na lang din. Ngayon nagka-edad na. Kasi parang, ayun. Si RA na lang Ay, yung sige, binubuli niya. True. Pero sa Si Happy may epic na bullying story. sige nga. Din yun transferi ako ng grade 2 from private, tapos tinransfer kami for a moment sa public. So, kalagitnaan ng school year, merong babae doon, feeling ko grade 2 or grade 3 din siya, pero hindi ko classmate. Tapos bigla na lang ako sasabunutan sa hallway. Ganun yung, hindi ko alam kung anong reason, tapos hindi ko rin siya kilala, hindi din siya kilala ng mga classmates ko, kasi nagsumbong din naman ako sa teacher. Kaso naulit siya ng naulit, so sinumbong ko na kay mama. Tapos binigyan ng, inalaw ng principal na every break time tsaka uwian, nag-aabang yung kasambahay namin dun sa labas Classroom. ng room. Oo, kasi ganun nakatindi yung ginawa. Pero yun, ka-schoolmate mo lang, hindi mo siya classmate or batchmate, ganun. Schoolmate lang po. Hindi ko siya kilala kasi kahit sa kabilang section, tinitingnan ko kung doon ba yung classroom niya. Hindi ko siya nakikita doon. Baka ikaw lang nakakita sa kanya, Happy. Hala. Ala.
Pero ano kaya siya? Mas ahead kaya siya sa'yo? Hindi ko alam eh. Ang alam ko lang nung time na yun, mas matangkad siya ng konti. Tapos Yun ano lang. nangyayari? Pero- Like na-suspend ba siya or something? Hindi ko po alam kasi hindi kami pinagharap sa guidance. Parang kinausap separately yung parent ko, si mama, tsaka yung sa kanya. So, hindi ko siya kilala talaga. Pero namukhaan nata nung teacher kasi nung dumaan siya sa hallway, sinabi ko na sa advisor namin na yun po yung nananabunot sa akin. Tapos, ayun, sila na yung nagsettle. Tapos hanggang sa matapos yung school year, may yaya ako nakasama habang break time tsaka pag-uwi. Tapos bumalik, tinransfer back ako sa private. Ano ka? Akala ko sabihin nung advisor niya, Nak, hindi ko nakikita yun ang bubuli sa'yo. Tapos, Nak, nandito ako, Nak. Nandito ako, Nak. Corner pa. Alam mo, nag-pretend na lang yung buong guidance na may kinakausap sila na Oo, ibang diba? tao. kaya hindi na ulit Walang nakita hatak ni na Happy. Iba pala yung bullying natin. No, kasi ako nung high school ako nabully ako kasi mataba ako. So lahat ng mga lalaki hawak ng hawak sa suso ko. Tapos lahat ng mga lalaki ng bully sa kanya may bite mark sa tite. Oo. Akala ko dun yung realization ni Ron, ay, masarap pala yung nahahawakan yung dede. may kink ko pala to. Na, hindi. Actually, totoo nung grade 9 ako, may isang lalaki na talagang constantly akong binuli buong school year. Parang kilala Buong ko. grade. Hindi ba yung pamangkin ni JV yun? Hindi si Maze. Hindi si Maze. Lalaki to. Hindi kasi naging kaklase ko rin yung pamangkin mo ba, Miss G? Ninong? Inaanak niya pala, inaanak. Oo. Kala ko yung inaanak. ninong ni Tapos- JV naging classmate ni Ron. Tapos, ina-out ako niyang si Mason na, iyakin daw ako nung high school. True naman, pero ba't kailangan mo i-out mo? Tagal mo daw mag-out eh. Pero may nung grade 9 ako, may isa akong kaklase na lalaki na tinorture ako buong school year. Na, siya, psychological torture siya. Parang, hindi niya ako binabato ng manika sa dilim. Pero Pero gusto mo na manika. Joke lang. One time, nung school fair namin, gusto ko sana maki-hangout dun sa crush ko. At the time, kalma. So, yung high school crush ko, nung school fair, tapos hinahanap ko siya, buong araw, wala. So, nawala na sa isip ko, naki-hangout na lang ako sa friends ko. Tapos, nung gabing yun, nag-post yung crush ko ng mga pictures. Tapos, it's yung guy at siya. Yung bully ko at saka siya. Na parang nagpipicture-picture lang ng parang couples. As in, literal, sa tabi ng roller coaster, nakaganyan, nakaakbay. Tapos syempre, nagselos ako. Sabi ko, nagliligawan na sila, ganyan. As next day, tinanong ko yung crush ko. Sabi ko parang, ay, nagliligawan na pala kayo ni ganyan. Tapos sabi niya, ay hindi, nag-photoshoot lang kami kasi gusto lang daw niyang asarin ka. Oh. So specifically siyang nag-set up ng photoshoot. Professional photographer with lights and everything. De, joke. Naka-crush. Pero specifically niya ginawa yun dahil lang para ko. baka crush ka niya. Paasa rin ako. Baka crush niya ako. Ay, kaya ba nagpapakagat siya ng titi? Kaya pala. Pero yun, parang the length, lang ako. Ngayon na tumanda na ako, na-impress lang ako na the length and the effort. Para lang asarin Baka ako. photographer Wala lang, yung galing. yung kuya niya or kaya ang dali lang. Kailangan model. Pero speaking of pagkakagat, nagsimula yung pagbubullying niya sa akin kasi sinubukan ko siyang kagatin niya. Totoo yun. Saan? Saan mo siya Kasi I think math subject namin, tapos tinatry ko lang gumawa ng exam peacefully. Tapos wala yung teacher, gumagawa ako ng assignment. Tapos siya parang ginaganon-ganon niya yung kamay niya sa harap ng book ko o nung activity sheet namin. Parang tinatakpan-takpan niyang ganon. Tapos ako, ADHD na bata,
nainis ako, habang nandun yung kamay niya, habang tinatakpan niya ganun, kinagat kong ganun yung daliri niya. Ano ka, lion? Yan yung sabi niya sa akin, tinawag niya akong hayop o animal buong school year. Ganyan. Parang hayop to. Deserve mo naman. Oo, gusto mo pa ako kagatin, Paano ganyan. nag-stop? Nung nawalan na siya ng daliri. Hindi, para sa akin, yung sa akin, ang nangyari lang, boredom eh. Siguro na bored na siya, wala na siyang magawa, may iba na siyang mabuli. Pero, nakakainis kasi parang... Na-miss mo. Siguro sa... Namiss yung kagat. Oo. I think about him, Nasa na kaya? Nasa na si Kyle? Wala nun. Nag-name drop. Pero ang nakakainis nga, alam mo yun, siguro sa mga bullies na parang, siguro hindi nila tayo iniisip, pero tayo, 24, sa takot natin sa kanila, 24 hours natin silang parang, papasok kaya siya, saan kaya siya nakaupo, nakatingin ba siya sa akin. Parang, nakakainis lang yung ganong feeling. Oo. And that's how I got bullied. Oo. Yung effects ng bullying, no, hindi nila alam na nakaka-bother siya. Para sa kanila, parang, fun lang yun para sa kanila. Oo. Meron kasi ako nabasa na binubully siya noon. Tapos nung graduate na siya sa school na yon, edi parang, yehey, graduate na ako, hindi ko na makikita mga putang inang to, parang ganun. Tapos, dun sa work, edi nag-work na siya and all, tapos may ibang work na siya, dun sa new na trabaho niya, na pagkapasok niya, nakita niya yun nang bubuli sa kanya, tapos bumalik lahat ng trauma niya. Trauma. Tapos parang iniisip niya na parang sa simula pa lang ng bagong work niya, hindi na siya happy. Hindi na siya, parang ayaw na niya, na anxious na siya every time na papasok siya. Pero hindi naman na siya binubuli kasi matured na sila eh. Ano na sila. Pero ayaw na niya. Like, Oo. Kasi parang, how does that bully get to live naman na normal? Alam mo yun? Tapos ikaw nagsasuffer. Tapos siya nagsasuffer. Halatang mga nabully. In unison silang dalawa eh. Hindi kasi nag-gets ko naman yung imbes na maging productive ka dun sa dapat mong pupuntahan, nalilimit yung mo yung dapat mong gawin. Kasi nga, may kinatatakutan ka na what if gawin niya sa akin to, parang maulit, anong gagawin mo, gagantihan ko ba or hahayaan ko lang. Parang, naiyak na yun. so yun. Pero sa 'di ba, sa mga comedians, hindi ko alam kung bullying ang tawag doon. Kaya yung ang natin mag-asaran, yung anlakas natin mag-asaran. Ano pa ba 'yon? Nasa borderline. Nasa borderline pa ba 'yon ng bullying or ano lang siya? Para sa atin kasi, sanay tayo, as comedians. Pero parang feeling ko kami, as comedians. Gago. Okay. Kailangan rin natin like ng pagka-tough skin rin eh. Pero I guess there is a line nga kasi speaking as someone na napaiyak na yung isang comedian. There's Sino na paiyak mo? Cheese. Pero sige, hindi ko na lang sabihin. Pero kasi ay pwede ko i-bleep. This episode is why. So nung sa Mo's, right? Gusto ko tong kwento. Nakwento ko na rin to sa Cool Pals. Pero sa Mo's, may particularly specific night na ang ganda ng crowd. Maganda yung crowd. Tapos, lahat kill. Yung isang comedian, sabi ni Ivan, ay, naalala ko na. Pinakat sa atin nila GB2. Gawin siya. Yung isang comedian specifically is, bumomba siya. And, hindi makakastawa. Tapos, the gago that I am, nung nasa labas na after ng show, tapos like, may parang 4 na comedians na nagtitipon. Ganyan, isa siya doon. Kinausap ko sila. Tapos, kunyari, parang ito yung mga comedians. Tapos, ito siya. Tapos, sinabi ko, uy guys, good set.
ikaw, nag-open mic ka. Oo, alam ko to. Bully. Joke lang. Tapos, Naawa nung si Kay, tapos natawa din. naawa. Tapos umiyak si... Tapos, natawa naman siya at the time. Pero, At the time. nung hindi ako nag-Wicked Dogs one time, yung mga baguhan na comedians daw, nagkakwento-kwento. Tapos, sinabi daw nung isa na, ay, alam mo si Ron, napaiyak si ganito. Hindi naman napaiyak, pero naluha-luha daw si ganito dun sa sinabi niya, dun sa most. Tapos sabi ko parang, tapos first time ko atang genuinely, oh shit. Di mo na kinonfront, Ron, or nag-sorry ka or something? Hindi ko na siya kinonfront about that, pero I just tried na lang na, kasi feeling ko parang baka ma-feel niya, mapiti siya and all that. Oh, umiyak ka. Hindi naman. Pero, since then, I tried to be supportive na sa comedy niya. And, rightfully so, kasi ang galing na niya ngayon eh. And he's, Sino yan? Siya pa rin. Ang galing na niya ngayon. He's getting shows. Parang may idea ako. Let's be Pwede mong pangalanan. Ibiblip naman daw eh. let's be controversial. Isa siya sa finalist ng open mic competition. Ano sabi ni Jimmy? Ako yun eh. Actually, yung binubuli ni Ron. Siya pala yun. Ano ba yan? Sinabi ko lang na kalbo eh. Pero, ayan, ako, tinatry ko naman watch my words na around the comedians. And, pero I'm very, kung sino ka man, I'm very proud of you na kasi ang galing mo na, ang galing na stand-up mo. Hindi, seryoso. Oo, tuwing nakikita ka niya, na-anxious siya. At kung binoto niyo ako sa susunod na, nangungumpanya pala. Pero, ayun. May isa ako naasar. Ako feeling ko yung bully among comedians, hindi siya bullying pag nababalik mo eh. Pag nakakasagot ka. Pag, alam mo yun, kasi katulad tayong dito sa podcast, so lahat naman komedyante. Alam mo yun, yung may masasabi kang something na feeling mo hindi okay, pero pag narinig niya at nirebat niya, hindi na siya bullying. Oo. Parang feeling ko yung ganun feeling yan. ko ang asaran na ng comedians parang ano yan eh, love language. Oh, Actually. Pagka hindi ka inaasar, ibig sabihin parang di Ayaw ka sa'yo. or something. Ayaw sa'yo, di ka pinapansin. Oo. Correct. Napansin ko nga para siyang gaguhan to the max eh. Alam mo yun, kung tama actually, kapag mas gago yung sinasabi sa'yo, sabihin na parang mas Gusto ka niya. gusto nila makipag-friend. Mas gusto ka sa nila, gano'n. And ang na-irk lang ako, parang para sa akin nga kapag like nakikipaggaguhan ka, kailangan may equally thicker skin ka para makuha mo, para maano mo naman. But may nasabi na ba sa inyo yung comedian and your... Kasi alam ko na ibig sabihin na o-clicker eh. Hindi ko na rin yung sinabi ko. Ano sabi mo? Na-irk. Meron bang nasabi? May nasabi na ba sa inyo ang comedian na naasar kayo? Oo, napaiyak nga ako ni Muman eh. Dahil, ano sabi Ayun. sa'yo? Hindi pa ako nagko-comedy noon, pero sinabihan niya ako na parang kala mo naman komedyante, parang gano'n. Aga. Parang gano'n, yun na yung pinaka pero totoo naman, hindi ako komedyante noon. Si Happy, sinasabi, hindi niya kaya maging komedyante kasi iiyak daw siya. Oo, iyak. Pero alam mo, Happy, yung laging sinasabi din sa akin ni RA, pag halimbawa kasi kami, di ba nag-aasaran kami, parang pag halimbawa may time kasi di ba na may mood na wala ka sa wisyo na makipagbatuhan ng asar sa kanya. Parang lagi niya sinasabi, dapat hindi ka pikon, komedyante ka eh. Tapos parang inaasar ko siya, hindi na kaya ako nakakapag-open mic, gano'n. Hindi, gawa, ganun siya. Parang normal nga din talaga sa comedians, ng circle ng comedians na mag-aasaran kayo na dapat hindi ka rin mapipikon. Correct. Kasi Kasi diba, yung material natin, nakakapikon siya eh. So, dapat binalik sa'yo, wag ka mapipikon. Kung dark comedian ka, tumanggap ka ng mga ganyan. Correct. Oo.
Kahit ba mga bagong open micers, ginaganon mo din? Hinihaze. Feeling ko hindi. Feeling ko sa mga nagiging ka-close mo lang na na comedian. Yun nga, kapag hindi mo inaasar, ibig sabihin, hindi mo pa siya ka-close. May one time na bagong comedian na inadvertently, hindi ko sinasadya na asar ko. Feeling close kasi lagi. Hindi, kasi pumasok lang ako sa room. Tapos, literal na sinabi ko dun sa open mic, sino ka? Gago. Pero like, genuine question, parang, bago. May Gagi, may identity ka. kilala nga akong komedyante. Pagka bagong open micer, as in yung bagong mukha, di kinakausap. Kasi baka daw, hindi kunyari, di ba, after ng open mic, magchichikahan yung mga komedyante. Tapos, syempre, yung mga open micer na bago, magsistay. Siguro, nag-aantay ng kausap or something. Siya, hindi niya kakausapin. Kasi baka hindi na rin naman bumalik. So, sayang lang daw yung time and effort na kausapin niya yung open mic. Unless bumabalik-balik na, doon niya lang daw kakausapin. Okay. Feeling ko, kilala ko yan. Ayun. Si Micah ba yun? Feeling ko din nga. Pucha. Wag mo na i-blip. Kaya gusto niya naman yung pinag-uusapan siya eh. Pero okay nga din yun. Kasi usually yung conversations kapag pagkatas ng open mic, mga feedback din di ba? So parang yun nga, kung hindi naman regular, parang sayang din. So masasabi mo, Kasi kapag... sige. Hindi. So masasabi mo na yung bullying ng mga komedyante, di mas masaya yun. Kasi parang banding Kasi na ng mga komedyante yung magbulihan eh. Yeah. Totoo. Diba? Kahit nga sa GC, lalo na yung sa GC na nagmag-aasaran sa GC. Bakit? Mas nakakaasar yun kasi walang tono. Hindi mo naririnig kung paano niya sinasabi. Kung seryoso ba siya? Ng boses. Diba? So, mas nakakapikon yun. So, wala kayong karapatan ma-offend. Hindi naman ganon. Kasi yung reply mo, parang hindi mo mabigyan ng hustisya yung reply mo na parang pang-asar na. Pero dahil yung iba nga yung basa nila, ay walang dating. Correct. Parang gano'n. Alam mo ba, mas maganda asaran ng comedians? Kasi nakakatawa. Kasi hindi siya parang, nambubuli ka na, gago ka. Alam mo yun? Sa Facebook comment. In a creative way pa din. Creative bullying. Creative bullying. Ang ganda na. Creative bullying yung ginagawa natin. Napaka-resilient ng Pinoy na kahit sa bullying may positive side. Oo. Optimistic. Ako nga nagugustuhan ko, kasi ako yung parang relatively isa sa mga bata. Tapos parang ako yung pinaka-inaasar. Pero na-appreciate ko na kaya rin ng iba mang-asar. Kasi ako maasar ako eh. Na ayoko yung napipikon sa... ayoko yung parang matandang comedian ka na tapos mapipikon ka pa sa sinabi. Matandang comedian. Parang ilan lang yung matandang comedian. Hindi porkit nandyan si GB, pariringgan mo Hindi si GB, pero alam ni GB yung sinasabi ko dito. Pero alam mo kung ano yung mapipikon yung mga komedyante? Yung asar na hindi ka nakakatawa. Ay, gagi. Yun, iiyak ka talaga doon. Paano yun? Di ba may parang kinikater yung ito yung comedy ng isang comedian sa audience. Ano may kinikater? I mean, syempre not all the time mapapatawa nyo yung buong crowd. Yun nga. Huwag mo seryoso. Joke lang yun. In-imagine ni Happy sa kanya sinabi. Uy, naku-curious siya. Feeling ko mag-open mic na yan si Happy. I mean, meron ba kayong experience na talagang on your face sinabi na hindi nakakatawa yung set mo from a crowd? Not from a crowd? Comedian. Hindi from Not from a comedian. Like heckle? Hindi heckling. Parang in-approach ka talaga na, hindi ka nakakatawa. okay, sana yung set mo pero hindi naman nakakatawa. May ganun ba? Ako wala eh. Wala kasi hindi ako nangangausap ng crowd pagkatapos. Pagkatapos. Wala. Pero laging sinasabi sa amin mas nakakatawa si GB.
Oo, yun na lang. Wala ka na magagawa doon. Pucha, sige, tapusin na natin tong bulihan mula sa kaboses ninyong na wrestling at na Hulk Hogan na mga kuya ng bata, Ginny Lakay. Mula sa kaboses niyong pinagbabato ng dal, kay Asko, kami ang Lady Bosses! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.